Ganyan kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming magpapasko sa kulungan. At hindi lang mga sapsap at dilis tulad ng sinasabi ng mga critics ng ating Pangulo. Sunod na po yung mga butanding, mga balyena at mga pating. Hintay-hintay lang po tayo. Sabi nga natin, wala pang presidenteng nakagawa nito. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya pilit nilang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaliktad nila yung kwento. Kasi gusto nilang siraan ang ating Pangulo, gusto nilang i-destabilize ang Marcos administration. Sabi nga natin, alam na natin kung sino yung mga nasa likod nito. Sino niya Mr. Maravillas? Sino pa yung nasasagasaan po ng kampanya laban sa korupsyon? Para pag natanggal nila yung ating Pangulo, hindi na matutuloy ang mga investigasyon at kaso. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung mga kaganapan ngayon. Yan patunay na seryoso talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan ang korupsyon sa ating gobyerno. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Marcos orders PNP-DILG to prepare to arrest Sara Diskaya, St. Timothy officials over 96.5 million ghost project in Davao Occidental. Ito pa, Pasig government shuts down 9 Diskaya-owned companies. Yan yung mga mainit na balita ngayon. O ito na yung mga big fish. Ex-lawmakers Bong Revilla, Saldico added as respondents in Bulacan Flood Control Project. Complaints filed before the DOJ. Ito pa, Malacanang announces the resignation of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Yan pampatunay na kahit yung mga malalapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya po sasantuhin. O ngayon, pakinggan natin yung naging mensahe kanina ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy ko po ang mga report sa taong bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation
through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa. Para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Ganyan kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming magpapasko sa kulungan. At hindi lang mga sapsap at dilis tulad ng sinasabi ng mga critics ng ating Pangulo. Sunod na po yung mga butanding, mga balyena at mga pating. Hintay-hintay lang po tayo. Sabi nga natin, wala pang presidenteng nakagawa nito. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya pilit nilang sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaliktad nila yung kwento. Kasi gusto nilang siraan ang ating Pangulo, gusto nilang i-destabilize ang Marcos administration. Sabi nga natin, alam na natin kung sino yung mga nasa likod nito. Sino niya Mr. Maravillas? Sino pa yung nasasagasaan po ng kampanya laban sa korupsyon? Para pag natanggal nila yung ating Pangulo, hindi na matutuloy ang mga investigasyon at kaso. Yan ang kanilang game plan, mga kababayan. So pag-usapan po natin itong coordinated attacks against Martin Romualdez and Sandro Marcos, yung anak mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos as part of the destabilization plan. So makikita natin, may malinaw mga kababayan na pattern sa mga pangyayari ngayon. Ang mga taong gustong pabagsakin ang ating gobyerno, gumagamit sila ng mga disinformation, mga fabricated allegations, at media echo chamber po para siraan ang dalawang pinakamalagang shield ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino niya yan? Mr. Maravillas. Sino pa? Kundi si dating Speaker Martin Romualdez na pinsan ng ating Pangulo. At ngayon, isinama na nila si Sandro Marcos mismo, anak ng ating Pangulo at majority floor leader sa Congress. Pero sa batas natin mga kababayan, malinaw ang prinsipyo. Kung sino yung mga nag-aakusa, dapat i-prove nila ang kanilang mga akusasyon. Yung burden of proof, nandun sa mga nag-aakusa dapat. Hindi yun doon sa inaakusahan. At saka, kung talagang wala kang tinatago, dapat wala kang tinatakbuhan. Hindi tulad ni Pulong po, naghamon. Afterwards, nag-decline. Welcome daw mga kababayan yung investigasyon ng ICI. Afterwards, ang imbitahin, nag-decline. Wala daw power over him ang executive. Pero si Sandro Marcos, malinaw po. Hindi man siya iniimbita sana. Nagpaimbita siya. Sumulat mismo sa ICI para magpaimbestiga mismo siya, mga kababayan. Kita ninyo ang pagkakaiba. So makikita natin ngayon ang pattern ng attacks. Una si Martin Romualdez. Yon ang una nilang tinarget. Remember, mula pa nung una, may sabayang mga pagsisika po para patalsikin siya bilang Speaker of the House. Nagpaikot ng kuplat, nagpakalat ng chismis, na mawawala ang tiwala ng Kamara, nagpakalat ng kung ano-anong mga aligasyon na wala naman pong pruweba. Pero yung resulta po, malinaw, hindi po sila nagtagumpay sa kanilang plot. Mas lalo pang tumibay yung suporta ng mga congressmen kay Martin Romualdez. Sinira nila yung pundasyon pero hindi sila po nagtagumpay. Tinangka nilang gibain mga kababayan yung credibility ni Martin sa pamamagitan po ng malisyosong flood control narratives, faking kickback allegations na malinaw po na trial by publicity yung ginagawa po nila. Paulit-ulit po nilang ginagawa. Pero malinaw nag-backfire. Kasi imbis pong humina, mas tumatag yung trust ng Kongreso sa kanya. Ika nga, abang nasusugatan, lalong tumatapang. Lalong tumibay, mga kababayan, yung tiwala ng kanyang mga kasamahan
So makikita ninyo si Martin Romualdez, iba siyang politiko. Nagpakita siya ng pinakamataas na standard ng accountability. Bakit po? Nag-resign siya bilang speaker. Ang ibang mga speaker, para mawala, tinatanggal po. Kinukudita para mapalitan. Si Martin po, voluntary, nirelinquish niya yung kanyang posisyon para mabigyan ng laya yung investigasyon laban sa kanya. Nakita po ninyo ang pagkakaiba niya sa ibang mga speaker at saka mga politiko. Ganon. Hinayaan po yung proseso. Nagbigay siya ng lahat ng dokumento. Walang takot na humarap. Malayo sa strategy, style ni Pulong. Nakita naman po ninyo si Pulong at mga Duterte kung paano dumaking. Magyayabang muna. Pagkatapos pag hinamon, atras. Biglang bumabagi yung buntot, mga kababayan. Hindi man umarap, si Sandro umarap. Si Martin umarap. Si Pulong, hindi umarap. Si Basti inamon ni General Torre, lumipad pa outside par, pa Singapore. Si Sara, bloodbath daw, tumakbo sa Supreme Court. Kita ninyo mga pag-ugali niyan. Talagang iwas pusoy. Sige lang ang ablada. Si Bato ganun din. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa sa pagpusas. Naging ghost janitor na. Hindi na nagpapakita. You see? Pero si Martin, si Sandro, humarap voluntarily. Hindi umiiwas po sa investigasyon kasi walang tinatago. Ganon ang taong hindi guilty. So walang takot na umarap, mga kababayan, si Martin Romualdez kasi wala man siyang tinatago. So ano yung findings ng ICI? Malinaw po yung findings. Walang ebidensyang nakita yung ICI na naglilink sa kanya sa anomaly sa flood control project, sa kickback. Yung lone witness na inarap ni Marcoleta, alam na ninyo, nagtago na. Bakit nagtago? Takot na ma-cross-examine. Kasi yung script na binabasa, mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa. Planted. Kita ninyo, mga kababayan, alatado. Gusto talaga lang nilang gibain si Martin Romualdez, the shield of the president. And this time, si Sandro Marcos, anak ng presidente. Yung isa pinsan, ngayon yung anak ng presidente. Kasi ultimately po, ang target po si PBBM na mga ulupong. Malinaw po. So para mapahina po yung Malacanang kasi hindi po nagtagumpay sila sa pag-iba kay Martin Romualdez. Si Sandro Marcos ngayon ang second target. Huwag kami. Mga ganit. Dinadamay nila ngayon sa mga anomalya. Kahit walang kahit anong ebidensya. Puro lang mga ingay at headlines na hindi man po suportado ng facts. Pado na lang sila, mga kababayan. So ginagamit nila, mga kababayan, yung mainstream media at yung social media sa pamamagitan ng mga DDS networks para mapalakas nila yung chismis. Ganon katindi po. Pero malinaw po ang kanilang goal. Gusto nilang sirain ang istrukturang nagpoprotekta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, si Martin at saka si Sandro Marcos, ang mga shield po ng ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa anumang planong impeachment. Nagets na ninyo po? Ang maitim na plano ng mga ganid. Hindi lang po laban sa impeachment, kundi laban sa destabilization. So ito po ang ayaw aminin ng kabila ng impeachment attempts ay umiikot po sa inner circle mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang pinakang malakas na depensa niya ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka siyempre yung kanyang anak na si Sandro Marcos, sino pa man. Kasi po, pag sila yung nasira, madali na lang po na lusubin yung palasyo. Ganon. Kaya makikita ninyo, todo yung black propaganda po ngayon
So lahat ng paninira, makikita natin, pinadaan doon sa testigo ni Marcoleta na si Gutesa at si dating Congressman Saldico na pareho pong nag-disappear. Ayaw magpakita kasi ayaw matanong. Nagtatago kasi po sa accountability. Wala kasi pong maipakitang totoong dokumento. Di ba po? So in short, sabi ng mga legal experts, wala itong credibility. Lahat ng mga sinabi nila. Hindi sinumpaan. Yung isa sinumpaan, pero yung notaryo sa affidavit ni Gutesa, peke. Yung isa naman video. Na hindi ba nga ma-establish mga kababayan kung authentic or AI. Di ba? Pero makita ninyo, hindi naman po hindi na-achieve yung objective nila. Nabukya yung kanilang destabilization. Walang pumatol. Kita ninyo? Kahit yung rally po noong November 30, kumunti yung mga participants. Kasi nga po, yung mga kwento nila, mga expose nila, hindi makita ng ating mga mamamayang Pilipino na credible. Ngayon, among the personalities, sino yung hindi tumakbo? Malinaw po, ang hindi tumakbo po sa pagtatanong, si dating Speaker Martin at saka si Sandro. Umarap po sa ICI. Nagbigay ng kanilang sworn statements. Nagbigay ng dokumento. Walang press con theatrics. Walang takot. Walang tago. Di ba po? Ganon. So, makikita natin. Ang tao kasing walang itinatago, inosente, ganon talaga po mag-behave. Hindi umiiwas sa pagtatanong. O ngayon, ang tanong, ano ang hindi kayang sagutin nitong mga kalaban ng gobyerno? Una, yung nag-aakusa, dapat siya yung nagpapatunay. Hindi po valid ang mga peking dokumento po bilang ebidensya. Saka hindi po sapat ang mga haka-haka, kwentong marites. Iba po, investigasyon dapat, hindi insinuations. At saka credibility is a legal requirement po. Napaka-importante niyan. So sa politika mga kababayan, hindi sapat ang ingay. Tingnan dapat natin kung sino ang humaharap at yung tumatakbo. Humaharap sa investigasyon at yung tumatakbo sa investigasyon po. Kasi sa totoo lang po, pag ang tao ay malinis, lumalaban siya. Pag ang tao po ay guilty, alams na, tago ng tago. Alam na ninyo kung sino yung mga tago ng tago. Iwas ng iwas po sa investigasyon. Ayaw matanong. Mahilig po dumaldal, sabay daking. O, di ba po? Yan ang kampo ng mga Duterte. Lahat sila ganon. Sinigong ganon. Delaying tactics para hindi po matuloy ang trial. Lalong hindi siya magkakauwi. O, di ba? Si Harry Roque ganon din. Ayaw umuwi. Ang gusto niya umuwi si Digong. Ayaw man pauwiin ng ICC. Siya yung pinapauwi ayaw. Si Bato de la Rosa nagyabang. Tapos hindi na nagpapakita. Di ba? Ganon din si Pulong. Isang araw nagsabing welcome daw ang lahat ng investigasyon. The following day, in-invite, nag-decline. Di ba? December 3. December 3. Sabi niya, una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatagbuhan, at wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcome. And invite, the following day, ito na yung sinabi, I regret that I cannot accept your invitation to appear. ICI appears without power or jurisdiction over me. Yan ang mga inaangaan ng mga DDS, na mga leaders nila. Yan ang uri ng mga leader. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Si Sandro po, Mara. Ayan si Sandro. Hindi man po siya sinupena. Voluntary siya na nagpa-imbita.
para tumulong po sa paglilinaw sa issue ng mga anomalies sa flood control. Di ba? Dala-dala niya mga dokumento. Ganon ang taong inosente, hindi guilty, umaharap sa pagtatanong ng mga authorities. Hindi kung ano-anong palusot para makaiwas na matanong. You see? Duterte opened to ICC probe into the Davao City flood control project. Sunod, Paulo Duterte declines big ambiguous ICC invitation. Anyway, yun man lang po, mga kababayan. So makikita natin kung gaano kaseryoso ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos para tapusin ito pong tuldukan itong napakatagal na issue sa korupsyon. Dekada-dekada mga kababayan na problema sa korupsyon sa DPWH and other agencies ng ating gobyerno. So maraming salamat po. Pakishare na lang po ng ating video ngayon. Mga videos ng ating channel, Bullseye News on the Go. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.